Kinuwento ni Ronnie Alonde ang mga hindi inaasahang pangyayari sa kasal nila ni Loisa Andalio. Ayon sa aktor na una ang pagbubuntis ng kanyang misis bago tuluyang natuloy ang plano nilang kasal. Sinabi niya na nakaplano na ang kasal nang malaman nilang 4 na buwan ng buntis ang aktres. Inamin din niya na biglaan lamang ang proposal dahil nais niyang maipakita ang respeto kay Loisa bago ang seremonya. Ikinagulat nila ang paglabas ng detalye ng kasal at pagbubuntis kahit may NDA ang mga involved dito. Dahil dito, nagsampa sila ng kaso laban sa mga lumabag sa kasunduan. NDA, non-disclosure. Well, talaga naman pag may pinirmahan ka, dapat talaga hindi, for sure hindi demanda nila yung pumirma. Kasi pag may usapan kayo, hindi mo talaga pwedeng lamagyan, lalo kung pumirma. Kasi noon naalala ko yung Ann Curtis at Erwan Yusap nung kinasal. Nagulat din sila bakit may mga lumabas na invitation. Talagang naalala ko nung tumatawag sila sa office, sa Abante, para tanungin kung kanino galing yung invitation na yun. Kasi talagang meron na NDA na pinirma. Lahat ng bisita. Well, wait, sandali lang ha. Di ko talaga maintindihan kung bakit masyadong isinisikreto ang kasal. oo nga. Dapat Bakit, nga, di ba? pinagsisigawan The eh. mere fact na mga celebrity itong mga ito, hindi talaga maiwasan na hindi mag-leak ang mga importante, special na event, supposedly na non-disclosure event or something. Hindi maiwasan yan eh, kasi katulad niyan, may mga drone. May mga drone na tayo eh. Noon kasi mapaparazzi pala para may mga zoom na mga lente ang kanilang mga camera. Pero ngayon kahit ang mga Hollywood stars, hindi nakakaligtas sa mga ganyan. Yung mga gano'n, siguro... Hindi, yung point mo doon, yung bakit kailangan itago. Bakit kailangan itago? Tignan mga artista sila. Ano ba? Pagkakitaan ba yung event na yan? Ibebenta ba? Baka pwede rin ilalabas kasi. Ilalabas, parang katulad ba sa Hollywood? Ang Hollywood kasi, hindi naman sa minimenos ko mga artistang Pilipino, ang Hollywood kasi, as in talagang worldwide. Talagang pwedeng pagkakitaan, binibenta talaga yung mga video, yung mga photos sa mga magazine, sa mga dyaryo. Pero ngayon kasi parang social media, wala na makakaligtas eh. O katulad niyan, hindi ko naman sinasabing hindi importante o against ako. Katulad niyan, gagastos ka pa, di ba? Ite-trace mo pa. Mga ganon. Sana yung mga, tawag dito, yung mga events coordinator, wag kayong pipirma ng NDA contract. Dapat may mga disclosure din ng mga ganon. Na kung lumabas man ito at hindi galing sa aming end, wala tayong magagawa. Ganon. Kasi kawawa din naman yung mga events. Katulad yan, dapat sana yung venue kasi hindi open. Dapat closed door o kaya dapat sa abroad na lang. Lalo sa Pilipinas, just me, ang dami-daming tao. Pero kasi pag pumirma ka talaga, dapat panindigan mo, sundin mo. Paano mo nga paninindigan kung meron mga ibang tao na hindi mo naman kasama sa team? Ibig sabihin... Hindi, kung nandun sila, dapat sila pinapirma din. Kasi naalala ko, nag-cover ako dati ng Amazing Race sa Phuket. Talagang hindi ka pinapirma kami ng NDA, pero talagang hindi mo pwede kahit na ano pang bubus ka or pangungulit ang tanong gawin. Yun kung ikaw ay kasama doon sa mga bisita sa event. Ang sinasabi ko yung wala sa hindi bisita, kumbaga mga meron lang nakaabot sa kanila yung ganun? Paano nakaabot? Ewan ko, tanong natin. Kaya mo na nga si Ronnie. Ang balitang tungkol kay Ronnie Alonte na itutuloy pa rin umano ang kaso laban sa nagpakalat ng maling balita tungkol sa kasal nila ni Loisa Andalio ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang epekto ng fake news at maling impormasyon sa buhay ng mga artista at maging sa publiko. Sa panahon ngayon, napakadaling gumawa at magpakalat ng kwento sa social media. Isang post lang o edited na larawan, mabilis na itong pinaniniwalaan ng maraming tao. Kaya naintindihan kung bakit gustong aksyonan ni Ronnie at Loisa ang isyung ito. Hindi lang kasi simpleng chismis ang usapan dito. Nakaapekto ito sa kanilang personal na buhay, reputasyon, pamilya, at maging sa kanilang career. Marami ring fans ang natuwa nung kumalat ang balitang kasal na raw sila dahil matagal nang minamahal ng publiko ang tambalang Ron Loisa. Pero kahit gaano pa kaganda o nakakailig ang isang balita, kung hindi naman ito totoo at walang pahintulot mula sa mismong involved, mali pa rin ang pagpapakalat nito. Mahalaga pa rin ang respeto sa privacy at tamang impormasyon. Sa isang banda, magandang mensahe rin ito mula kay Ronnie. Parang ipinapakita niya na may limitasyon ang lahat at hindi dapat gawing biro ang paggawa ng fake content para lang mag-viral o kumita ng views.
Posibleng magsilbi itong babala sa ibang content creators o vloggers na dapat maging responsible sa pagpo-post online. Hindi porket artista sila ay pwede nang gawan ng kahit anong kwento. Dagdag pa rito, makikita rin dito kung gaano katatag ang relasyon ni Ronnie at Loisa. Sa halip na patulan lang sa simpleng sagutan online, mas pinili nilang ayusin ito sa legal na paraan. Ipinapakita nito na seryoso sila sa pagprotekta sa kanilang pangalan at relasyon. Sa totoo lang, malaking problema na talaga ngayon ang fake news sa entertainment industry. Maraming celebrities ang nadadamay sa gawa-gawang issue, hiwalayan, kasalan, pagbubuntis, o kung ano-ano pang chismis na walang katotohanan. Kaya mahalaga ring maging mapanuri ang mga netizens at huwag agad maniwala sa nakikita online hanggat walang kumpirmasyon mula sa mapagkakatiwalaang source o mismong artista. Sa huli, magandang paalala ang isyung ito na ang social media ay dapat ginagamit ng may responsibilidad. Ang isang maling balita na akala ng iba ay pang-content lang ay maaring magdulot ng stress, problema, at legal na usapin sa totoong buhay. Para sa akin, mahalagang usapin ito dahil ipinapakita nito na hindi lahat ng bagay sa social media ay dapat gawing biro o content lang. Ang naging aksyon ni Ronnie Alonte tungkol sa pagpapakalat ng maling balita ukol sa umano'y kasal nila ni Loisa Andalio ay isang malinaw na mensahe na may pananagutan ang bawat tao sa mga ipinopost nila online. Sa panahon ngayon, mabilis talagang kumalat ang fake news. Kapag may sikat na personalidad na involved, mas lalo itong pinag-uusapan at pinapaniwalaan agad ng publiko. Kaya naiintindihan kung bakit nasaktan o naabala sina Ronnie at Loisa sa isyung ito. Hindi biro ang paggawa ng kwento tungkol sa personal na buhay ng isang tao, lalo na kung umaabot na ito sa legal na usapin. Maganda rin na ipinapakita nilang may hangganan ang pagiging fan o content creator. Oo, normal ang kiligin at suportahan ang tambalan nila, pero iba na kapag gumagawa na ng peking impormasyon para lang mag-viral. Sa totoo lang, maraming netizens ang minsan ay hindi na nagfa-fact check, basta makita lang ang isang trending post. Isa rin itong paalala sa lahat na dapat maging responsible sa paggamit ng social media. Ang simpleng pag-share ng maling balita ay pwedeng makadagdag sa problema at makasira sa reputasyon ng ibang tao. Hindi dahil artista sila ay wala na silang karapatang protektahan ang kanilang privacy at pangalan. Sa kabilang banda, makikita rin dito na matatag ang relasyon ni Ronnie at Loisa dahil imbes na gumawa ng ingay online, mas pinili nilang harapin ito ng maayos. Nakakagdag ito ng respeto mula sa kanilang mga supporters dahil ipinapakita nilang marunong silang tumindig para sa tama. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa showbiz issue, kundi tungkol din sa kahalagahan ng katotohanan, respeto at responsibleng paggamit ng social media. Ang balitang tungkol kay Ronnie Alonte na itutuloy pa rin umano niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng maling balita tungkol sa kasal nila ni Loisa Andalio ay isa talagang seryoso at napapanahong issue. Lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng impormasyon ay mabilis kumalat sa social media. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na simpleng showbiz chismis lang ito. Pero kapag mas pinag-isipan, makikita na mas malalim ang epekto nito, hindi lamang sa mga artistang sangkot, kundi pati sa mga tao at kulturang meron tayo online. Sa totoo lang, marami talagang natuwa at kinilig ng kumalat ang balitang kasal na, raw sina Ronnie at Loisa. Hindi naman nakakapagtataka iyon dahil matagal nang minamahal ng publiko ang kanilang relasyon. Maraming fans ang sumusubaybay sa kanilang tambalan at umaasang magiging sila hanggang sa huli. Kaya noong kumalat ang balita, marami agad ang naniwala at nag-congratulate. Pero ang problema, kung hindi naman pala ito totoo at walang kumpirmasyon mula mismo kina Ronnie at Loisa, nagiging maling impormasyon na ito na pwedeng magdulot ng kalituhan at problema. Dito makikita kung gaano kalakas ang impluensya ng social media na ngayon. Isang edited photo, gawa-gawang caption o imbentong kuwento lang ay kaya ng paniwalaan ng napakaraming tao sa loob ng ilang minuto. Mas nakakalungkot dahil may ilang content creators o vloggers na ginagawa ito para lang makakuha ng views, followers, at engagement kahit hindi naman sigurado kung totoo ang ibinabalita nila. Para bang mas mahalaga na lang minsan ang pagiging viral kaysa sa katotohanan. Kaya para sa akin, tama lang na seryosohin ito ni Ronnie, hindi ito pagiging pikon o sobrang sensitive. Sa halip, isa itong paraan para ipakita na may limitasyon ang lahat at hindi dapat abusuhin ang pangalan at personal na buhay ng ibang tao.
Bilang public figures, sanay na siguro sina Ronnie at Loisa sa intriga at sismis. Pero iba pa rin kapag may maling impormasyon na direktang ginagamit ang kanilang pangalan at relasyon. Maari itong makaapekto hindi lang sa kanilang image, kundi pati sa kanilang pamilya, trabaho, at emotional well-being. Isa rin itong mahalagang paalala sa publiko na hindi porket nakikita natin ang mga artista sa telebisyon o social media ay pag-aari na natin ang buong buhay nila. May karapatan pa rin silang magkaroon ng privacy at control sa mga personal na desisyon nila. Kung sakaling ikasal man sila balang araw, dapat manggaling pa rin sa kanila ang balita at hindi sa fake posts o haka-haka lamang. Magandang halimbawa rin ito sa ibang celebrities at ordinaryong tao na minsan ay natatakot magsalita laban sa fake news. Ang pag-aksyon ni Ronnie at Loisa ay nagpapakita na dapat managot ang mga taong sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa panahon ngayon, napakadaling gumawa ng content pero dapat may kasamang responsibilidad yon. Hindi sapat na for entertainment lang o wala namang masama dahil ang totoo, may epekto ang bawat post na ginagawa online. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng sitwasyong ito kung gaano katatag ang relasyon ni Ronnie at Loisa. Sa halip na gumawa ng gulo online o makipagsagutan sa social media, mas pinili nilang harapin ito sa maayos at legal na paraan. Makikita mo na pareho silang matured sa paghawak ng issue. Maraming fans ang mas lalong humanga sa kanila dahil ipinapakita nilang marunong silang tumindig para sa tama at protektahan ang isa't isa. Sa mas malawak na pananaw, ang isyung ito ay hindi lang para sa showbiz. Nangyayari rin ito sa ordinaryong tao. Marami ring nabibiktima ng fake news, edited screenshots at maling impormasyon online. Kaya mahalagang matuto tayong maging mapanuri bago mag-share o maniwala sa anumang nakikita natin sa internet. Hindi lahat ng trending ay totoo at hindi lahat ng viral ay tama. Sa huli, ang balitang ito ay nagsisilbing wake-up call sa lahat, sa content creators, vloggers, fans at netizens. Ang social media ay dapat ginagamit para magbigay ng tamang impormasyon at positibong impluensya, hindi para gumawa ng kwentong walang basehan. Ang respeto, katotohanan at responsibilidad ay mahalaga pa rin kahit sa digital world. At sa ginawa ni Ronnie at Loisa, malinaw nilang ipinapakita na dapat may accountability ang bawat isa sa paggamit ng social media. Marami pang maaring maidagdag sa isyung ito ni Ronnie Alonte at Loisa Andalio dahil hindi lang ito simpleng usaping showbiz, kundi isa ring refleksyon ng kasalukuyang kultura sa social media. Isa sa mahalagang punto rito ay kung paano naapektuhan ng clout culture ang paraan ng pagbabalita online. Sa ngayon kasi, maraming tao ang gustong maging viral agad, kaya minsan kahit walang sapat na ebidensya ay nagpo-post pa rin ng impormasyon. Kapag sikat na artista ang involved, mas mabilis itong pinapaniwalaan at ikinakalat. Ang problema, kapag napatunayang hindi totoo ang balita, madalas ay wala ng accountability ang nagpakalat nito. Kaya mahalagang halimbawa ang ginagawang hakbang ni Ronnie dahil ipinapakita niyang may responsibilidad ang bawat content creator at netizen sa kanilang mga ipinopost. Maari ring tingnan ang isyung ito bilang proteksyon sa mental at emotional health ng mga artista. Madalas kasi iniisip ng iba na sanay na ang celebrity sa intriga, pero tao rin sila na napapagod, nasasaktan at naapektuhan ng maling balita. Isipin mo na lang kung gaano ka-stressful na makita ang pribadong bahagi ng buhay mo na pinag-uusapan ng buong internet kahit hindi naman totoo. Bukod sa kanila, nadadamay rin ang kanilang pamilya, kaibigan at mga tunay na supporters. Dagdag pa rito, magandang pag-usapan din ang epekto nito sa fans. Maraming supporters ang totoong invested sa relasyon ng Ron Loisa, kaya kapag may lumalabas na balitang tulad nito, emotional din silang naaapektuhan. May mga natutuwa, may nasasaktan kapag fake pala, at minsan nagkakaroon pa ng awayan online dahil sa maling impormasyon. Kaya mahalagang matutong maghintay ng official confirmation mula mismo sa mga artista o sa mapagkakatiwalaang sources bago agad maniwala. Isa pang mahalagang aspeto ay ang legal side ng fake news. Hindi alam ng iba na maaaring magkaroon ng legal consequences ang pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na kung nakakasira ito ng reputasyon ng isang tao. Posibleng pumasok dito ang cyber libel o iba pang paglabag depende sa sitwasyon. Kaya magandang paalala ito na ang social media ay hindi safe zone para gumawa ng kahit anong kwento ng walang panagutan. Sa kabilang banda, makikita rin dito kung gaano ka-solid ang relasyon ni Ronnie at Loisa. Sa dami ng intriga at sismis na dumadaan sa showbiz,
nananatili pa rin silang kalmado at maayos humarap sa issue. Imbes na palakihin sa social media, mas pinili nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa tamang paraan. Para sa maraming fans, nakakadagdag ito ng respeto at paghanga sa kanila bilang mag-partner at bilang mga profesional sa industriya. Sa huli, ang isyung ito ay nagsisilbing aral sa lahat ng gumagamit ng internet. Hindi sapat na marunong lang tayong mag-post o mag-share. Mahalaga ring marunong tayong mag-verify ng impormasyon at isipin ang magiging epekto nito sa ibang tao. Ang isang simpleng fake post ay maaring magdulot ng malaking problema sa totoong buhay. Kaya sana mas maging responsible ang lahat sa paggamit ng social media at mas pairalin ang respeto at katotohanan kaysa sa pagpapasikat o pagpaparami ng views.